Dahan-dahang pumapatak ang ulan sa gilid ng bayan ng Sta. Elena sa Bulacan. Nang gabing iyon, ang halimuyak ng mga pampalasa at gata mula sa paresa ni Aling Rosenda ay nahaluan ng ibang amoy, isang amoy ng kalawang na bakal at basang lupa. Mula sa likod ng kurtinang kawayan, isang tao ang tila kumakaladkad ng isang malaking sako patungo sa likuran ng bahay. Ang tunog ng pagkiskis nito sa lupa ay parang isang ungol, mahina ngunit tumatago sa pandinig ni Lina. Ang pamangkin ni Aling Rosenda ay natigilan sa may pintuan, sa gitna ng kadiliman. Nakita niya ang isang likidong mapula na tumutulo mula sa dulo ng sako, gumuguhit ng manipis na linya sa lupa na humahaba patungo sa direksyon ng ilog. Sabi ng mga tao, ang pares ni Aling Rosenda ay mailasang hahanap-hanapin na nagpapabalik-balik sa mga parokyano. Ngunit ng gabing iyon, nagsimulang mapagtanto ni Lina na mayroong kakaiba sa likod ng lasang iyon. Isang bagay na hindi dapat kailanman niluluto at lalong hindi inihahain. Ang bayan ng Sta. Elena sa gilid ng Bulacan ay palaging payapa tuwing gabi. Malalalim ang ilaw sa mga poste. Tanging tunog ng mga kuliglig at ang lagaslas ng tubig sa maliliit na kanal ang maririnig. Subalit, sa dulo ng isang makipot na eskinita, may isang lugar na hindi kailanman natatahimik, ang paresa ni Aling Rosenda. Ang bango ng mga pampalasa nito ay naging alamat na sa buong bayan. Sinumang dumaan ay tiyak na mapapalingon. Ang samyo ng ginigisa na bawang, sibuyas, at bituin na anis, kasama ng pinakuloang baka, ay napakatindi at kumakapit sa hangin. Si Aling Rosenda, ang may-ari, ay kilala bilang isang biyudang malakas at matatag. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa 5 taon na ang nakalipas, mag-isa niyang pinatakbo ang kainan, nang hindi kailanman nagpapakita ng pagod. Ang buhok niya ay palaging nakapusod ng maayos. Ang kanyang mukha ay mahinahon ngunit may bagsi. Sabi ng mga tao, ang ngiti ni Aling Rosenda ay kayang magpakalma ng sinumang kumakain doon. Ngunit sa likod ng malumanay na tingin na iyon, mayroong isang bagay na malamig, tulad ng isang lihim na ayaw niyang ipagalaw. Nang gabing iyon, nanatiling abala ang kanyang kainan kahit malakas ang buhos ng ulan. Mga driver ng truck na dumadaan, mga trooper ng tricycle, hanggang sa mga manggagawa sa pabrika mula sa kalapit na lugar. Lahat sila ay nagsisiksikan sa ilalim ng bubong na yero. Ang singaw mula sa malaking kaldero ay bumabalot sa maliit na espasyo, na para bang ang sinumang nakaupo roon ay nabihag sa isang nakalalasing na ulap ng mga pampalasa. Sa isang sulok, isang dalaga ang abala sa paghahatid ng mga order, habang paminsan-minsan ay ngumingiti ng alanganin. Siya si Lina, ang pamangkin ni Aling Rosenda na kararating lang mula sa Maynila 3 linggo na ang nakalipas. Si Lina ay bagong graduate sa kursong komunikasyon. Ang plano niya ay sandaling tumigil lamang bago makahanap ng trabaho sa syudad. Ngunit hiniling ni Aling Rosenda na manatili siya ng mas matagal. Para may katulong ako sa kainan at hindi ka mainip, sabi nito noon. Pumayag si Lina nang hindi nalalaman na ang simpleng bahay sa likod ng kainan ay nagtatago ng isang sikreto na maaaring magbago ng kanyang buhay magpakailanman. Lina, yung sili para sa lamesa 3, hindi mo pa nabibigay, narinig ang boses ni Aling Rosenda mula sa kusina. Opo, tiya, mabilis na sagot ni Lina. Kinuha niya ang isang maliit na mangkok na naglalaman ng mapulang sili at nagmamadaling naglakad patungo sa lamesa ng customer. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, napasulyap ang kanyang mga mata sa pintuan ng kusina na bahagyang nakabukas. Mula sa maliit na siwang, nakita niya ang isang madilaw na ilaw at makapal na singaw na umiikot na parang hamog. Ngunit ang nagpangilabot kay Lina ay hindi iyon, kundi ang isang bahagyang amoy ng kalawang na sumisingaw sa pagitan ng aroma ng mga pampalasa. Nang lumabas si Aling Rosenda, agad niyang isinara at ikinandado ang pinto. Tinitigan ni Lina ang susi na nakasabit sa isang tela. Tiya, bakit po laging nakakandado ang kusina sa gabi? Mahinang tanong niya. Ngumiti ng bahagya si Aling Rosenda. Sikretong sangkap, nak. Kapag nalaman ng iba, mawawala ang negosyo natin. Ang kusinang iyan ang buhay ng paresan. Napatawa ng bahagya si Lina, sinusubukang unawain, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi iyon ang totoong sagot. Bandang 10:00 ng gabi, umalis na ang huling customer. Ambon na lamang ang ulan.
Tinulungan ni Lina na ayusin ang mga lamesa habang isinasara ni Aling Rosenda ang pintuan sa harap. Magpahinga ka na, Lina. Ako na ang bahala sa kusina, malumanay niyang sabi. Pero kaya ko pa pong tumulong maghugas ng mga kaldero, tiya. Huwag na. Pagod ka na. Ang tono niya ay malambing ngunit may diin, kaya't nanahimik na lamang si Lina. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang silid, may nahagip ang kanyang mga mata malapit sa pintuan sa likod, isang malaking sako na nakasandal sa dingding. Mukhang mabigat ang sako at sa ilalim nito ay may mga sariwang bakas ng putik. Dinampot ito ni Aling Rosenda, dahan-dahang kinalagkad palabas ng bahay. Ang tunog ng pagkiskis ng sako sa sahig na semento, kasabay ng tunog ng ulan, ay lumikha ng isang kakaiba at nakakakabang ritmo. Nanatiling nakatayo si Lina, hindi makagalaw. Sa kanyang paningin, ang sako ay tila bahagyang gumalaw, na para bang mayroong mabigat at malambot sa loob nito. Nais niyang magtanong, ngunit ang kanyang dila ay parang napipi. Masyadong naging mabuti sa kanya si Aling Rosenda, naisip ni Lina, hindi nararapat na paghinalaan ang taong nagbigay sa kanya ng matutuluyan. Ngunit ng gabing iyon, hindi siya makatulog. Kinabukasan, lahat ay tila normal. Maagang nagbukas ang kainan at nagsimula nang dumating ang mga parokyano. Si Aling Rosenda ay mukhang sariwa na para bang walang nangyari. Nag-aalis siya ng mga dahon ng laurel habang mahinang humuhuni. Pinagmamasdan siya ni Lina mula sa malayo. Ang paraan niya ng paghiwa ng karne ay napakaingat, napakatiyaga. Subalit, ang kulay ng karneng kanyang pinakukuluan ay tila kakaiba, mas madilim kaysa sa karaniwan. Tiya, karne po ba to ng baka? Maingat na tanong ni Lina. Naman, baka yan, sagot ni Aling Rosenda nang hindi tumitingin. Akala mo ba lahat ng tao gusto ng kambing? Bahagya siyang tumawa, ngunit ang tono ng kanyang boses ay walang buhay. Iba lang po kasi yung kulay. Iba dahil sa sikretong sangkap, nak. Huwag ka ng maraming tanong tungkol sa kusina. Biglang tumahimik ang paligid. Tanging tunog na lamang ng kutsilyo na tumatama sa sangkalan ang maririnig. Yumuko si Lina, sinusubukang baliwalain ang hindi magandang pakiramdam sa kanyang dibdib. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas maraming bagay ang nagpapabagabag sa kanya. Gabi-gabi, isinasara ni Aling Rosenda ang kainan bandang 10:00. Pagkatapos nito, may mga tunog pa ring maririnig mula sa kusina, tunog ng umaagos na tubig, kalansing ng mga metal, at minsan ay tunog ng isang bagay na mabigat na ginigiling. Sinubukan ni Lina na huwag itong isipin, ngunit ang kanyang kuryosidad ay lalong nagiging mapaniil. Isang gabi, nagising siya dahil sa isang maingay na tunog mula sa labas ng bintana. Sumilip siya sa siwang ng kurtina at sa ilalim ng mahinang ulan, nakita niya si Aling Rosenda na nakasuot ng lumang kapote, kinakalagkad ang isang malaking sako patungo sa likod bahay. Ang kanyang mga galaw ay dahan-dahan ngunit tiyak na para bang sanay na sanay na. Tinatakpan ng ulan ang lahat ng tunog, ngunit naririnig ni Lina ang pagkiskis ng sako sa lupa. Pinigil niya ang kanyang hininga habang pinagmamasdan ang kanyang tiya na naglaho sa likod ng lumang kulungan ng manok. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Aling Rosenda. Walang ekspresyon ang kanyang mukha. Basa ang kanyang mga kamay at sa ilalim ng saglit na liwanag ng kidlat, nakita ni Lina ang isang madilim na mansa sa dulo ng mga daliri ng kanyang tiya, parang dugo. Umatras si Lina mula sa bintana, nanginginig ang buong katawan. Sa kanyang isipan, isang nakakatakot na tanong ang lumitaw. Ano ba talaga ang niluluto sa kusinang iyon? At nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, ang malinamnam na lasa ng pares na dati niyang ipinagmamalaki ay naging isang bagay na kasuklam-suklam, na para bang may dugo na pumapatak sa bawat kutsara. Ang mga sumunod na araw sa paresa ni Aling Rosenda ay nagpatuloy na parang dati, kahit papaano sa paningin ng mga tagalabas. Ang mga customer ay siksikan, pinupuri ang lasa ng pares na sabi nila ilalong nagiging malinamnam at malambot. Ngunit para kay Lina, ang bawat mangkok ng pares na inihahain ay parang isang bangungot na nagiging mas totoo. Hindi na niya ito tinitingnan bilang pagkain, kundi bilang mga piraso ng isang sikreto na pinakuluan sa sabaw ng gata at mga pampalasa. Simula ng gabing makita niya ang kanyang tiya na kumakalagkad ng sako sa ilalim ng ulan, hindi na naging mahimbing ang tulog ni Lina.
Madalas siyang magising dahil sa tunog ng mga metal na nagkikiskisan mula sa kusina. Minsan, may tunog na parang may hinihiwa ng dahan-dahan, maindayog at mabigat. Kapag sinusubukan niyang sumilip, bigla na lang lilitaw si Aling Rosenda mula sa kadiliman, nakatitig sa kanya ng matatalim na mga mata na nagpapanginig kay Elena. Sinabi ko na sayo, nak, sabi ni Aling Rosenda isang gabi, ang boses ay kalmado ngunit malalim, ang kusinang iyan ay sagradong lugar. Kapag hindi ako ang pumasok, lahat ay maaaring masira. Tumango na lamang si Lina, ngunit sa kanyang puso, isang determinasyon ang nabuo. Kailangan niyang malaman kung ano ang itinatago sa likod ng pinto ng kusinang iyon. Nang umagang iyon, mahinang umambon mula pa madaling araw. Maputik ang lupa. Mamasa-masa ang hangin at ang langit ay tila may pinipigil na mabigat na bagay. Hindi pa bukas ang kainan. Umalis si Aling Rosenda patungong palengke, dala ang isang malaking payong. Ikaw na muna ang bahala sa kainan, nak. Saglit lang ako, sabi niya bago maglaho sa kanto. Nang mawala na ang mga yapak ng kanyang tiya, matagal na tumayo si Lina sa harap ng pintuan ng kusina na mahigpit na nakasara. Sa isang sabitan malapit sa kainan, ang isang maliit na susi na kulay pilak ay tahimik na nakabitin. Kumakabog ang kanyang dibdib. Alam niyang mapanganib ang kanyang gagawin, ngunit ang kanyang kuryosidad ay tinalo na ang kanyang takot. Nanginginig ang kanyang kamay habang iniikot ang susi. Isang maliit na klikki ang narinig. Dahan-dahang bumukas ang pinto, lumilikha ng tunog ng gumigiris na bisagra. Ang hangin mula sa loob ay sumalubong sa kanya. Hindi lamang amoy ng mga pampalasa, kundi isang matapang na amoy, amoy ng dugo at metal. Agad niyang tinakpan ang kanyang ilong. Sa loob ng silid, isang maliit na bumbilya ang nakabitin, malabo ang ilaw, nagbibigay liwanag sa isang malaking kaldero sa ibabaw ng kalan na gawa sa semento. Mayroon pa ring singaw na umaalpas kahit patay na ang apoy. Dahan-dahang humakbang si Lina. Inilibot niya ang kanyang tingin sa buong silid. Mga malalaking kaldero na naglalaman ng madilaw na sabaw, ilang plastik na lalagyan sa sahig, at sa isang mahabang mesang kahoy ay mayroong hanay ng mga kutsilyo na iba't iba ang sukat. Lahat ay matutulis, maayos na nakasalansan at makintab. Masyadong malinis para sa kusina ng isang simpleng kainan. Yumuko siya para tingnan ang isang malaking lalagyan sa ilalim ng mesa. Sa loob nito, mayroong hilaw na karne na kulay pula-lila. Basa pa ito, ngunit ang hugis ay kakaiba. Hindi tulad ng hiwa ng baka o kambing. Ang ibabaw nito ay makinis, halos parang balat ng tao. Lumunok si Lina, sinusubukang mag-isip ng lohikal. Baka baboy lang to, baka lang bulong niya. Ngunit kahit ang sarili niyang boses ay tila hindi kumbinsido. Biglang may nahagip ang kanyang mga mata sa ilalim ng lalagyan. Isang hibla ng mahabang itim na buhok ang nakadikit sa karne. Buhok ng tao. Napaatras si Lina. Nabangga ang mesa hanggang sa isang kutsarang metal ay nahulog at gumawa ng malakas na kalansing. Nataranta siya. Isinara niya ang lalagyan at tumakbo palabas ng kusina. Mabilis niyang isinara ang pinto. Humahabol ang kanyang hininga. Kumakabog ng malakas ang kanyang puso. Tumakbo siya sa kanyang silid, isinara ang pinto at naupo sa sahig habang hawak ang kanyang ulo. Hindi tao yon, siguradong hindi tao yon, paulit-ulit niyang bulong, ngunit ang imahe ng buhok na nakadikit sa piraso ng karne ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Tanghali na nang umuwi si Aling Rosenda mula sa palengke, dala ang ilang malalaking plastic bag. Mula sa palengke ng Sta. Maria, magaan niyang sabi habang nakangiti. Sariwa ang mga karne. Siguradong dadagsain tayo mamayang gabi. Nagpanggap ng umiti si Lina, kahit na nanlalamig ang kanyang mga kamay. Pinanood niya ang kanyang tiya na mabilis na naghihiwa ng karne sa ibabaw ng malaking sangkalan. Ang kanyang mga galaw ay kalmado. Masyadong kalmado. Bawat hiwa ay lumilikha ng isang tunog na mapurol at malambot. Nang gabing iyon, muling napuno ang kainan. Pinuri ng mga customer ang lasa ng peres na sabi nila ay lalong sumasarap. Aling Rosenda, ano po ba ang sikreto niyo? Ang lambot ng karne, hindi parang karaniwang baka, sabi ng isang driver ng truck habang tumatawa. Umiti lamang si Aling Rosenda. Sikreto ng kusina, ho.
Kapag sinabi ko, baka hindi na kayo kumain ulit. Nagtawanan ang lahat. Maliban kay Lina, na nanatiling naninigas malapit sa kaha. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang tainga na parang isang nakatagong banta. Sa tuwing titingnan niya ang isang mangkok ng mainit na pares na inihahain, nasusuka siya. Naaalala niya ang itim na buhok sa loob ng lalagyan kaninang umaga. Halos masuka siya, ngunit pinigilan niya. Ilang araw ang lumipas, mabilis na dumilim ang gabi. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa at ang tunog ng ulan mula sa malayo. Nagsimula nang humupa ang tao sa kainan. 2 customer na lang sa sulok ang natira, kumakain habang nagbibiruan. Naglinis ng mesa si Lina, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na sumusulyap sa direksyon ng kusina. Nakatayo roon si Aling Rosenda, nakatitig sa malaking kaldero na may blankong ekspresyon. Nakita ni Lina ang kanyang tiya na mahinang bumubulong, na para bang may kausap na hindi nakikita. Huminahon ka, malapit nang matapos. Gusto naman nila ang lasa, di ba? Siguradong magugustuhan nila. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa daloy ng dugo ni Lina. Sino ang kausap ni Aling Rosenda? Nang makaalis ang huling customer, naglakad si Lina patungo sa sala. Gusto niyang kumprontahin, gusto niyang magtanong ng direkta. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, tiningnan siya ni Aling Rosenda nang may malumanay ng ngiti. Lina, masaya ka bang tumira dito? Opo, tiya. Laging maraming tao. Ang galing ng kainan niyo. Ngumiti ng bahagya si Aling Rosenda. Kung sakaling malaman mo ang isang bagay na hindi mo dapat malaman, huwag mo sanang kamuhian ang tiya, ha? Ang mukha ng kanyang tiya ay mukhang malungkot, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko. Para siyang hindi nakikipag-usap sa kanyang pamangkin, kundi sa kanyang sarili. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Lina. Muling bumuhos ang ulan, tumatama sa bubong na yero na may paulit-ulit na tunog. Sa labas ng bintana, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa likod. Mahinang mga yapak ang dumaan sa sala. Bumangon siya, naglakad ng walang sapin sa paa patungo sa bintana ng kanyang silid. Mula roon, nakita niya ang isang eksena na nagpatigas sa kanyang dugo. Si Aling Rosenda, suot ang parehong lumang kapote, ay kumakalagkad ng isang malaking sako mula sa kusina patungo sa likod bahay. Mas malaki ang sako kaysa sa dati. Sa bawat paggalaw nito, isang basang tunog na parang hilaw na karne ang naririnig. Kumidlat, at sa isang saglit, nakita ni Lina ang mapulang mansa na tumutulo mula sa ilalim ng sako. Tinakpan niya ang kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw. Huminto si Aling Rosenda malapit sa kulungan ng manok na gumuho na. Yumuko siya, naghukay ng lupa gamit ang isang maliit na pala, at pagkatapos ay ibinaon ang isang bagay mula sa loob ng sako. Tinakpan ng ulan ang lahat ng tunog, ngunit malinaw pa ring nakikita ni Lina ang mga galaw na iyon, dahan-dahan, puno ng kasanayan. Pagkatapos, tumayo si Aling Rosenda ng ilang segundo, nakatitig sa hukay, bago bumalik sa bahay ng hindi lumilingon. Mabilis na isinara ni Lina ang bintana. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Naupo siya sa kama, hawak ang kumot habang hindi namamalayang tumutulo ang kanyang mga luha. Ano ang nakita ko, bulong niya. Ang gabi ay naging mahaba at malamig, at sa kanyang isipan, ang parehong tanong ay paulit-ulit na umiikot ng walang sagot. Ano ba talaga ang niluluto ni Aling Rosenda gabi-gabi? Kinabukasan, nahihiyang sumilip ang araw sa likod ng kulay abong ulap. Tinitigan ni Lina ang malaking kaldero sa kusina na muling naglalaman ng madilaw na sabaw at amoy ng mga pampalasa. Walang bakas ng dugo, walang sako. Lahat ay malinis na parang walang nangyari. Binati siya ni Aling Rosenda ng isang mainit na ngiti, gaya ng dati. Magandang umaga, nak. Tulungan mo ako sa harap ngayon, ha? Maghahanda ako ng karne. Tumango na lang si Lina. Alam niya ngayon na sa likod ng ngiting iyon, mayroong isang malaking sikreto na naghihintay na mabunyag. At isinumpa niya sa kanyang sarili, sa susunod na gabi, hahanapin niya ang katotohanan, anuman ang panganib. Nang gabing iyon, ang kalangitan ng Bulacan ay natatakpan ng kulay abong ulap. Dala ng hangin ang amoy ng ulan na mabigat, tumatago sa mga siwang ng yero ng bahay ni Aling Rosenda. Sa kanyang silid, nakaupo si Lina sa gilid ng kanyang kama, tahimik na nakatitig sa sahig.
Ang tunog ng kalansing ng kutsara mula sa kusina ay muling narinig, mahina at paulit-ulit, na para bang may isang taong maingat na naghihiwa ng isang bagay. Hindi na niya kayang pigilan ang pinaghalong kuryosidad at takot. Lahat ng senyales ay malinaw na, ang malalaking sako, ang amoy ng kalawang sa kusina, ang kakaibang kulay ng karne. Ngayong gabi, desidido si Lina na alamin ang katotohanan. Wala na siyang pakialam kung magagalit si Aling Rosenda o hindi. Nang tumunog ang orasan ng 2:00 ng madaling araw, huminto ang mga tunog mula sa kusina. Napatay ang ilaw sa sala at tanging liwanag na lamang ng buwan ang sumisilip sa maliit na bintana. Naghintay si Lina ng ilang minuto upang matiyak na tuluyan ng tahimik ang bahay. Pagkatapos ay bumangon siya, dahan-dahang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Malamig ang sahig sa kanyang mga talampakan. Naglakad siya ng pinipigilan ang hininga patungo sa kusina. Nakasabit ang susi sa karaniwang lugar nito, malapit sa lalagyanan ng mga plato. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ito. Sa pagkakataong ito, wala nang atrasan. Dahan-dahan niyang inikot ang susi at binuksan ang pinto. Isang malamig na hangin ang lumabas, may kasamang matapang na amoy na tumutusok sa ilong. Ang ilaw sa loob ng kusina ay nananatiling nakabukas ng malabo. Ang malalaking kaldero ay naiwan sa ibabaw ng kalan. Ngunit ang nakakuha ng kanyang pansin ay hindi ang mga kaldero, kundi ang isang malaking freezer sa sulok ng silid, kulay puti na may kupas, na may mga mansang kulay kape sa ibabang bahagi. Ang ugong ng makina nito ay mahina, ngunit nagpatayo ng balahibo ni Lina. Lumapit siya, bawat hakbang ay may kasamang malakas na kabog ng dibdib, na para bang alam ng kanyang katawan na may isang bagay na kakilakilabot na naghihintay sa loob. Lumunok siya, inabot ang hawakan ng freezer, at dahan-dahang binuksan ang takip nito. Isang malamig na hangin ang agad na humampas sa kanyang mukha. Sa isang iglap, tila huminto ang mundo. Sa loob, sa gitna ng mga tipak ng yelo, nakita ni Lina ang isang bagay na hindi dapat naroroon sa kusina ng isang tao. Isang kamay na buo pa ang mga kuko, ang mga daliri ay nanigas at nagyelo. Sa tabi nito, isang malaking piraso ng karne na nakabalot sa malinaw na plastik ang nagpapakita ng isang hugis na labis na kahawig ng katawan ng tao. Mayroong kurba ng balikat, mga hibla ng balat, at kahit kaunting buhok na nakadikit sa dulo. Tinakpan ni Lina ang kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw na halos kumawala. Tumulo ang kanyang mga luha ng hindi namamalayan. Umatras siya ng ilang hakbang, halos matumba. Hindi maaari. Hindi ito totoo. Hindi ito maaari. Ngunit ang matapang na amoy ng metal, ang lamig ng hangin mula sa freezer, at ang sarili niyang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Karne iyon ng tao. At sa sandaling iyon, isang mabigat na boses ang narinig mula sa kanyang likuran. Nak, bakit mo binuksan yan? Dahan-dahang lumingon si Lina. Sa may pintuan ay nakatayo si Aling Rosenda. Ang kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng anino, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, nakatitig ng diretso kay Lina. Sa kanyang kamay, hawak pa rin niya ang isang maliit na kutsilyo sa kusina. Kumikinang ang dulo nito sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. Tia! Ano to? Nanginginig ang boses ni Lina. Sino sila? Hindi sumagot si Aling Rosenda. Dahan-dahan siyang naglakad, isinara ang freezer nang may kahinahunan na parabang walang nangyari. Mababa ang kanyang boses. Nak, hindi mo naiintindihan. Malupit ang mundo. Kung hindi tayo magiging malakas, tayo ang kakainin. Pero, tao to, tiya, halos pabulong na sigaw ni Lina. Tuloy-tuloy ang agos ng kanyang luha. Nagbebenta tayo ng karne ng tao sa mga customer. Kumakain sila ng tao. Tiningnan siya ni Aling Rosenda. At sa unang pagkakataon sa buhay ni Lina, nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya nakita sa mukha ng kanyang tiya, desperasyon. Hindi ako pumatay ng kahit sino, sabi niya na may nanginginig na boses. Nagluluto lang ako. Hindi ko alam noon kung saan galing ang karne. Hanggang sa nalaman ko, pero huli na ang lahat. Niyakap ni Lina ang sarili, nanginginig. Huli na. Tiya, alam niyo po ba ang ginagawa niyo? Lumapit si Aling Rosenda, hinawakan ng mahigpit ang balikat ni Lina. Makinig ka sa akin. May utang ako, nak.
Malaking utang. Yung taong yon, si Rico. Siya ang nagbibigay ng karne. Noong una, akala ko ordinaryong karne lang, galing sa mga iligal na katayan. Pero isang gabi, nakita ko mismo ang laman ng sako at wala na akong nagawa. Kung hihinto ako, papatay nila ako. Kung magsusumbong ako, ako ang pagbibintangan. Kaya nagpatuloy kayo sa pagluluto. Nagpatuloy kayong magpakain ng mga tao. Nang karneng yon, halos sumigaw si Lina. Ipinikit ni Aling Rosenda ang kanyang mga mata. Dumaloy ang kanyang luha. Alam kong kasalanan to, pero wala akong pagpipilian. Itong kainan na lang ang natitira sa akin. Kung hihinto ako, magugutom tayo. Dumating ka dito. Ayokong madamay ka sa hirap. Tumahimik ang paligid. Tanging tunog na lamang ng ulan ang nagsimulang bumuhos sa labas ang naririnig, tumutuktok sa bubong na yero. Humagulgol si Lina. Tiya, kapag nalaman to ng mga tao. Kapag nalaman ng pulis. Kaya hindi ka dapat magsalita kahit kanino, mabilis na putol ni Aling Rosenda, tumaas ang kanyang boses. Kapag nalaman ng mga tao, tapos na tayo. Sa tingin mo, sino ang maniniwala sa akin? Wala akong masamang intensyon. Namamaos ang boses ni Aling Rosenda. Hindi sa akin ang karne, pero ang kasalanan ay naging akin na. Gusto ko lang mabuhay. Umatras si Lina, patuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Pero ang ginagawa niyo, tiya, hindi yan pagtatangkang mabuhay. Pagpatay yan. Kahit hindi sa sarili niyong mga kamay. Matagal siyang tinitigan ni Aling Rosenda, at pagkatapos ay lumambot ang kanyang boses, na parang isang ina na nagpapayo sa kanyang anak. Kung mahal mo ang tiya, huwag kang magkakamaling magsalita. Pakiusap, nak. Para sa ating dalawa. Nais ni Linang tumanggi, ngunit nang hihina ang kanyang katawan, umiikot ang kanyang isipan. Hindi niya maisip kung paano magre-react ang mundo kung malalaman ang sikretong ito. Subalit, isang bagay ang sigurado, hindi na niya kailanman kakayanin pang kumain ng pares na iyon. Nang gabing iyon, lalong lumakas ang ulan. Nakaupo si Lina sa kanyang silid, nanginginig. Mula sa bintana, nakita niya ang tubig na may halong putik na dumadaloy mula sa likod bahay. Kakaiba ang kulay ng tubig. Mayroong bahid ng madilim na pula sa gitna ng mga sanaw. Alam niya na ngayon, ang maliit na bahay sa gilid ng bulakan ay hindi lamang isang tirahan. Ito ay isang nakatayong libingan na gabi-gabing lumalamon ng laman ng tao. Iniluluwa itong muli sa anyo ng isang masarap na putahe na pinupuri ng marami. At sa labas, ang tunog ng ulan ay patuloy na bumabagsak, na parang isang dasal na hindi matutupad, isang dasal na sana, lahat ng ito ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit alam ni Lina na hindi ito panaginip. Ito ang pinakamalupit na katotohanan na kanyang naranasan. Kinabukasan, nang nahihiyang sumilip ang araw sa likod ng mga ulap, muling nagbukas ang kainan na parang dati. Dumating ang mga customer, pinupuri ang lasa ng peres na sabi nila ilalong sumasarap. Ngumiti si Aling Rosenda ng may kabaitan na para bang walang nangyari. Kahit na ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig pa. Nak, pakikuha mo nga yung dahon ng laurel sa kusina, malumanay niyang sabi. Ang utos na iyon ay nagpatigil kay Lina. Ang pinto ng kusina ay nakakandado pa rin. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang tiya na malumanay na nakangiti na para bang walang nangyari kagabi. Sa nanginginig na mga hakbang, naglakad siya patungo sa kusina. Bawat hakbang ay parang ang bigat. Sa loob, naroon pa rin ang freezer, tahimik na nakatayo na parang isang halimaw na natutulog. Mabilis niyang kinuha ang dahon ng laurel at lumabas nang hindi na lumingon pa. At sa kanyang likuran, tinitigan lamang siya ni Aling Rosenda at pagkatapos ay bumulong ng mahina, halos hindi marinig, huwag kang matakot, nak. Maiintindihan mo rin balang araw. Mula ng gabing makita niya ang kamay ng tao sa loob ng freezer, hindi na naging mahimbing ang tulog ni Lina. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, lumilitaw ang imahe na iyon, mga daliring nagyelo, maputlang balat sa ilalim ng yelo. Ngunit ang mas nakakabagabag sa lahat ay ang mga salita ni Aling Rosenda, nagluluto lang ako. Sa mga sumunod na araw, kumilos si Lina ng normal sa harap ng mga customer.
Ngunit palihim, sinimulan niyang obserbahan ang bawat galaw ng kanyang tiya. Itinala niya ang oras na lumalabas si Aling Rosenda sa gabi, ang direksyon ng kanyang mga hakbang, at maging ang tunog ng makina ng sasakyan na dumarating bandang madaling araw. Bawat pattern ay pare-pareho, isang pickup na may takip na lona, humihinto sandali, tunog ng sakong kinakaladkad papasok sa kusina, at pagkatapos ay sa likod bahay. Isang gabi, naglakas loob si Lina na sumilip mula sa siwang ng bintana. Malabo ang ilaw sa labas, ngunit sapat na para makita ang isang payat na lalaki na nakasuot ng itim na jacket at sombrero. May inabot siya kay Aling Rosenda, pera, at pagkatapos ay 2 malalaking sako mula sa likod ng sasakyan. Mula sa isa sa mga sako, tumulo ang isang mapulang likido sa lupa. Pinigil ni Lina ang kanyang hininga, sumisikip ang kanyang dibdib. Alam niyang ang lalaking iyon ay si Rico, ang taong binanggit ng kanyang tiya, ang nagdadala ng ipadala. Ngunit padala mula saan? Kinabukasan, mas maagang umalis si Aling Rosenda papuntang palengke. Nang maisara ang gate, agad na nagtungo si Lina sa likod bahay. Naghukay siya ng lupa malapit sa kulungan ng manok kung saan ibinaon ang mga sako gabi-gabi. Ang ulan kagabi ay nagpalambot sa lupa. Pagkatapos lamang ng ilang pala, isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanya. Tinakpan ni Lina ang kanyang ilong, ngunit nagpatuloy ang kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, isang dulo ng puting tela ang lumitaw. Dahan-dahan niya itong hinila at halos mapasigaw. Sa loob nito ay isang piraso ng paa ng tao, bahagya ng naagnas. Nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay. Napaupo siya sa putik. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Tila umikot ang mundo. Gamit ang natitirang lakas, muli niyang tinabunan ang hukay. Hapon na, isang balita mula sa katabing karinderya ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nagkwento si Aling Milagros, may-ari ng isang sotohan, na isang delivery boy ng karne na nagngangalang June, anak ni Mang Cesar, isang tapat na customer nila, ay nawawala na mula pa noong 2 linggo. Huli siyang nakita na nagmamaneho ng itim na pickup sa paligid ng sta. Elena! Halos himatayin si Lina nang marinig iyon. John! Ang pangalang iyon ay lumitaw sa kanyang isipan kasama ang imahe ng sakong may tumutulong dugo. Biglang lahat ay tila magkakaugnay. Nang gabing iyon, nang magsara ang kainan, hindi agad natulog si Lina. Hinintay niya hanggang sa huminto ang mga yapak ni Aling Rosenda, pagkatapos ay binuksan ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-record ng tunog mula sa kusina. Malinaw na narinig ang boses ng kanyang tiya na mahinang nagsasalita. Rico, ipapadala ko ulit yung bandang harap. Yung sa likod, hindi pa handa. Huwag kang masyadong maagang dumating. Nagsisimula ng maghinala ang mga kapitbahay. Pinigil ni Lina ang kanyang hininga. Pinindot niya ang record button hanggang sa huminto ang boses. Pagkatapos, inilipat niya ang file sa isang sikretong folder. Kinabukasan, nakasalubong niya si Mang Cesar na mag-isang dumating. Maputla ang mukha ng lalaki, namumugto ang mga mata. Aling Rosenda, hindi pa umuuwi ang anak ko, mahina niyang sabi. Karaniwan, nagde-deliver siya ng karne sa gabi, pero ngayon, patay ang cellphone niya. Tiningnan siya ni Aling Rosenda ng may awa, hinaplos ang kanyang balikat. Pasensya ka na, Mang Cesar. Delikado na ang mundo ngayon, maraming masasamang tao. Nakatayo si Lina malapit sa kaha, tinitingnan ang mukha ng kanyang tiya. Ang mabait ng ngiti nito ngayon ay parang isang malamig na maskara. Nang magpaalam si Mang Cesar, tumakbo si Lina sa likod, pinipigilan ang pag-iyak. Alam niya ang sagot sa misteryo, ngunit ang kanyang dila ay parang napipi. Mabilis na dumilim ang gabi. Muling bumuhos ang malakas na ulan. Tinitigan ni Lina ang kanyang cellphone, nakatago pa rin ang recording, kumpleto sa oras at petsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagtatype ng mensahe sa isang matagal ng kaibigan, si Marco, isang freelance journalist sa Maynila. Marco, may alam ako tungkol sa isang paresan sa Bulacan. May ebidensya ako, pero wag mo muna akong tawagan. Pinindot niya ang send button at matagal na tinitigan ang screen. Mabigat ang kanyang paghinga. Sa labas, umalingaw ang kulog, sinundan ng mahinang mga yapak mula sa sala. Mabilis na pinatay ni Lina ang cellphone at nagpanggap na tulog.
Mula sa siwang ng pinto ng kanyang silid, nakita niya ang anino ni Aling Rosenda na nakatayo, nakatitig sa kanya. Huwag kang lalabas sa gabi, nak, ang boses ay malumanay ngunit nakakatakot. Dahan-dahang nagsara ang pinto. Sa labas, patuloy ang buhos ng ulan. At sa unang pagkakataon, alam ni Lina na hindi lamang siya nabubuhay kasama ng isang may kasalanan, kundi nasa gitna rin ng isang tanikala ng kamatayan na patuloy pa ring umiikot. Araw matapos magpadala ng mensahe si Lina kay Marco, nagbago ang kapaligiran sa paresa ni Aling Rosenda. Nagsimulang kumonti ang mga customer. Mabilis na kumalat ang usap-usapan tungkol sa mga nawawalang tao sa paligid ng sta. Elena! Nagsimula nang magbulungan ang mga tao. May nagsasabing ang ilog malapit sa angat ay naglalabas ng kakaibang amoy, parang pinakulo ang nabubulok na karne. Nang umagang iyon, dalawang lalaking naka-brown na jacket ang dumating sa kainan. Magalang silang nagpakilala bilang Inspector David at Sargento Reyes mula sa pulisya ng sta. Elena! Sinalubong sila ni Aling Rosenda ng isang mabait na ngiti, gaya ng dati. Ay, mga sir, maupo po kayo. Gusto niyo po ba ng pares para uminit ang tiyan? Ngumiti ng bahagya si Inspector David. Salamat, Ale. May itatanong lang kami. Nakatayo si Lina sa likod ng kaha, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang baso ng tsaa. Ang kanilang mga tanong ay tila magaan sa simula, kailan nagsimula ang kainan, sino ang mga katulong, saan kinukuha ang karne. Sinagot lahat ni Aling Rosenda ng may katiyakan. Matagal na po, sir. Ang karne ay kinukuha ko sa palengke ng sta. Maria. Minsan may naghahatid diretsyo kapag nag-order ako, matagal ng suki. Sino ang pangalan? Tanong ni Sargento Reyes. Nag-isip sandali si Aling Rosenda. Kung hindi ako nagkakamali, si Mang Darto. Pero minsan tinatawag siyang Rico. Ang pangalang iyon ay nagpayuko kay Lina. Alam niyang may isinusulat ang mga pulis. Tumingin si Inspector David sa paligid ng kainan. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay huminto sa pinto ng kusina na nakakandado. Maaari po ba naming makita ang kusina niyo, Ale? Formalidad lang. Hindi nagbago ang ngiti ni Aling Rosenda, ngunit ang kamay na hawak ang basahan ay bahagyang humigpit. Nako, magulo po ang kusina ko, sir. Pero kung kailangan talaga, sige po. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Mula sa makitid na siwang, isang malakas na amoy ng mga pampalasa na maihalong amoy ng metal ang sumingaw. Mabilis na sumulyap si Inspector David sa loob. Nakita ang malaking kaldero, mga gamit sa pagluluto, at ang puting freezer sa sulok. Walang kakaiba sa panlabas. Sige po, Ale. Sapat na, sabi niya, isinasara ang kanyang notebook. Ilang minuto ang lumipas, magalang silang nagpaalam. Ngunit bago lumabas, diretsyong tumingin si Inspector David kay Lina. Maikli ang sulyap na iyon na parabang nagsasabing, alam kong may itinatago ka. Nang makalayo ang sasakyan ng pulis, mabilis na isinara ni Aling Rosenda ang pinto, 2 beses inikot ang susi. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang mga mata na dati mahinahon ay ngayon ay matalim at madilim. Lina, mahina niyang tawag. Narinig mo ba lahat ng sinabi nila? Lumunok si Lina. Hindi po masyado, tiya. Mabuti, sabi ni Aling Rosenda habang tinatapik ang balikat ng pamangkin. Huwag kang makialam sa usapan ng matatanda. Ngunit ng gabing iyon, hindi maalis sa isip ni Lina ang tingin ni Inspector David. Para bang alam ng pulis na mayroong isang bagay sa likod ng malinis na pader ng kusinang iyon. Bago maghating gabi, naupo si Aling Rosenda sa sala, mas maagang pinatay ang ilaw ng kainan. Mula sa kanyang silid, nakita ni Lina ang kanyang tiya na hawak ang isang lumang telepono, nagsasalita ng mahina ngunit may tensyon. Huwag ka munang pumunta, naglilibot na ang mga pulis. Itago mo muna ang mga gamit. Sa dati. Hihintayin ko ang balita. Iba ang tono ng boses na iyon, malamig, puno ng pag-iingat. Pagkatapos isara ang telepono, tumingin si Aling Rosenda sa direksyon ng silid ni Lina. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Mabilis na yumuko si Lina, nagpanggap na tulog. Hindi nagtagal, narinig niya ang mga yapak na papalapit. Pagkatapos, dahan-dahang kumatok sa pinto ng kanyang silid.
Lina! Pinigil ni Lina ang hininga, hindi sumagot. Huwag kang lalabas ngayong gabi, nak. Delikado na ang mundo sa labas. Dahan-dahang lumayo ang mga yapak. Sa labas, bumuhos ang malakas na ulan, tinatakpan ang lahat ng tunog. Ngunit sa pagitan ng mga patak, may narinig si Lina na iba pa. Ang tunog ng makina ng sasakyan na huminto sa harap ng bahay. Sumilik siya mula sa bintana. Ang pickup na may takip na lona na naman, tulad ng mga nakaraang gabi. Bumaba ang isang lalaki, may inabot sa kamay ni Aling Rosenda. Ngunit ngayong gabi, hindi nagbaba ng anumang sako si Aling Rosenda. Tumanggap lamang siya ng isang malaking sobre at pagkatapos ay itinuro ang direksyon ng ilog sa likod bahay. Tumango ang lalaki pagkatapos ay umalis ng walang ingay. Nirecord ni Lina ang lahat mula sa bintana. Kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Mayroong mas malaki pa kaysa sa isang sikreto sa kusina, ito ay isang madilim na network. Nang isara ni Aling Rosenda ang pinto at ikandado mula sa loob, umatras si Lina sa kanyang kama. Tinitigan niya ang screen ng cellphone na nagre-record pa rin at bumulong ng mahina, halos hindi marinig sa gitna ng tunog ng ulan, kung hindi ako makakalabas dito, kahit papaano may isang taong makakaalam kung ano ang nangyari. At sa labas, sa gitna ng malakas na ulan at kidlat, dahan-dahang dumaloy ang ilog angat, dala ang masangsang na amoy mula sa likod ng kainan, na parabang nagtatago ng isang sikretong masyado ng matagal na nakabaon. Kinabukasan, kulay abo ang langit ng Bulacan. Hindi na gaanong matao ang paresa ni Aling Rosenda. Nagsimula ng iwasan ng mga tao ang lugar matapos kumalat sa lokal na radyo ang balita tungkol sa pagkakatuklas ng isang sako na naglalaman ng mga piraso ng katawan sa ilog angat. Kahit walang direktang ebidensya, ang pangalan ni Aling Rosenda ay nagsimulang mabanggit sa mga bulungan ng mga residente. Nang umagang iyon, nagbukas pa rin si Aling Rosenda ng kainan, nagluluto ng pares na may nakakatakot na kahinahunan. Tumulong si Lina sa harap, ngunit blanko ang kanyang tingin. Alam niyang babalik ang mga pulis. Alam niyang paubos na ang oras. Bago magtanghali, 2 sasakyan ng pulis ang huminto sa harap ng kainan. Sa pagkakataong ito, hindi sila dumating para kumain. Pumasok si Inspector David at ang kanyang team na may seryosong mga mukha. Aling Rosenda, kailangan naming suriin ng mas detalyado ang kusina niyo. May bagong ulat mula sa mga residente, diretsong sabi niya. Tumingin si Aling Rosenda sa paligid. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata ni Lina. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata, hindi galit kundi pagsuko. Dahan-dahan siyang tumango. Sige po, sir. Bukas ang kusina ko para sa kahit sino. Nauna siyang maglakad, binuksan ang pinto ng kusina na may nanginginig na kamay. Nang umikot ang susi, agad na sumingaw ang amoy ng mga pampalasa na maihalong kalawang. Ang malaking freezer sa sulok ay naroon pa rin, ngunit may nagbago, ang kable ng kuryente nito ay tinanggal na at sa sahig ay mayroong maliit na sunog na mansa. Yumuko si Inspector David, sinuri ito at pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo. Ale, kalilinis niyo lang po ba ng kusinang ito? Ngumiti ng bahagya si Aling Rosenda. Gusto ko lang pong ayusin, baka isipin niyo'y marumi. Bakit po patay ang freezer? Nasira po, sir, kinuryente kagabi. Nakatayo si Lina sa may pintuan. Naninigas ang kanyang katawan. Gusto niyang magsalita, ngunit ang kanyang bibig ay hindi mabuksan. Tumingin si Inspector David sa kanya saglit, pagkatapos ay bumalik kay Aling Rosenda. Sige, kukuha kami ng ilang sample mula rito para sa pagsusuri. Tumango lamang si Aling Rosenda, ngunit nakita ni Lina ang kanyang kamay sa likod ng basahan na nanginginig ng husto. Kumuha ng ilang larawan ang mga pulis at pagkatapos ay umalis ng walang gaanong sinabi. Nang makalayo ang mga sasakyan, malakas na isinara ni Aling Rosenda ang pinto at 2 beses inikot ang susi. Tahimik ang silid. Tinitigan ni Lina ang kanyang tiya na tahimik na nakatayo sa harap ng freezer. Tia, ano pong ginawa niyo? Mahina niyang tanong. Lumingon si Aling Rosenda, maputla ang mukha. Hindi nila dapat malaman, nak. Kapag binuksan nila yan, wasak na tayo. Pero mahalaga ang ebidensya. May karapatan ang mga taong malaman ang katotohanan. Lumapit si Aling Rosenda, namumula ang kanyang mga mata.
Ang katotohanan, minsan, mas delikado pa kaysa sa kasinungalingan. Nabuhay na ako ng matagal para malaman yan. Nang gabing iyon, hindi natulog si Aling Rosenda. Nakaupo siya sa kusina, nakatitig sa malaking kaldero na walang laman. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Lina mula sa pasilyo. Sa kanyang kamay, hawak ni Aling Rosenda ang isang bote ng gaas at pusporo. "Tia, ano pong gagawin niyo?" Tumakbo si Lina palapit. Ngunit tiningnan siya ni Aling Rosenda na may blangkong ekspresyon. "Masyadong malaki ang kasalanang ito, nak. Apoy lang ang makakalinis nito." "Wag po, tiya, wag." Subalit, mas naunang narinig ang tunog ng sinindihang pusporo. Sa isang iglap, sinakmal ng apoy ang kurtina ng kusina, kumalat sa kahoy na estante at sa natapong gaas. Mabilis na lumaki ang apoy, nag-aalab ng walang kontrol. Sumigaw si Lina, hinila ang braso ni Aling Rosenda. "Lumabas na po tayo ngayon." "Iwan mo na ako, nak," pagtanggi ni Aling Rosenda. Ngunit sinakmal na ng apoy ang sahig, pinilit silang umatras. Napuno ng usok ang silid. Mahapdi ang mga mata. Nahihirapang huminga. Gamit ang natitirang lakas, kinalagkad ni Lina ang katawan ng kanyang tiya, patungo sa pintuan sa likod. Nagniningas ang init sa kanyang balat, ngunit patuloy siyang humila hanggang sa makalabas sila sa likod bahay. Ilang kapitbahay na ang sumisigaw, nagbubuhos ng tubig hanggat kaya. Nang makarating sila sa basang lupa, malakas na umubo si Aling Rosenda. Maputla ang kanyang mukha, bahagyang nasunog ang kanyang buhok. Tinitigan niya ang nasusunog na kainan, nagluluha ang kanyang mga mata. "Hayaan mong lahat ay matapos dito, nak. Hayaan mong walang matira," mahina niyang bulong. Hinawakan ni Lina ang kanyang kamay, umiiyak. Ang apoy ay nagangalit sa kanilang likuran, nilalamon ang buong kusina at ang freezer sa loob nito. Ilang minuto ang lumipas, umalinggaw ang sirena ng bombero. Ngunit huli na ang lahat. Ang paresan ni Aling Rosenda at lahat ng mga sikreto nito ay naglaho sa nag-aalab na apoy. Nang mapatay ang apoy, itim na abo na lamang ang natira. At sa gitna ng mga guho, isang sunog na katawan ang natagpuan, hindi na makilala. Nakatayo si Lina sa gitna ng mga tao, basa ng luha ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung sino ang nasunog, ang kanyang tiya, o isang mas madilim na bagay na sumusubok na burahin ang lahat ng bakas. Ngunit sa kanyang puso, alam niya ang isang bagay, hindi tinupok ng apoy ang katotohanan. Pansamantala lamang nitong tinakpan ang isang kasalanan na hindi pa tapos bayaran. Kinabukasan, ang amoy ng sunog ay nananatili pa rin sa hangin ng sta. "Elena!" Ang paresan ni Aling Rosenda ay ngayon ay isa na lamang itim at umuusok na guho. Ang mga tao ay nakatayo sa kalsada, mahinang nagbubulungan, pinagmamasdan ang lugar na dati pinakamataong kainan sa kanilang bayan. Ang iba ay naaawa, ang iba naman ay nakahinga ng maluwag. Nakaupo si Lina sa gilid ng ambulansya, nababalutan ng kulay abong kumot. Puno ng uling ang kanyang mukha, blangko ang kanyang mga mata na nakatitig sa usok na umaalpas pa. Sa kanyang harapan, 2 pulis ang nagsisiyasat sa lugar ng sunog. Isa sa kanila, si Inspector David, ay lumapit na may seryosong mukha. Binibining Lina, ang boses niya ay kalmado ngunit matalas. "Nakahanap kami ng isang bangkay sa loob ng kusina. Kailangan namin ng pagkakakilanlan. Sa tingin namin ay si Aling Rosenda, ngunit hindi pa namin matitiyak." Tumingin si Lina sa lupa, nanginginig ang kanyang mga labi. "Ang tiyak ko po." Nasa loob siya noong nagsimula ang apoy. Sinubukan ko siyang hilahin palabas pero nabasag ang kanyang boses. Tumulo ang kanyang luha. Marahang tinapik ni Inspector David ang kanyang balikat. "Sisiguraduhin namin. Pero may isang kakaibang bagay. May natagpuan din kami sa ilalim ng sahig ng kusina. Ang lupa ay bago palang hinukay." Itinaas ni Lina ang kanyang ulo, kumakabog ang kanyang dibdib. "Ano po ang nahanap niyo, sir?" Bumuntong hininga si Inspector David. "Mga piraso ng buto. Sinusuri pa namin sa forensic lab." Tinakpan ni Lina ang kanyang mukha ng 2 kamay. Nanginginig ang kanyang katawan. Lahat ng kanyang kinatatakutan ay ngayon ay tuluyan ng lumabas sa liwanag. 2 araw ang lumipas, lumabas ang resulta,
Kinumpirma ng mga pulis na ang mga piraso ng buto na natagpuan sa ilalim ng sahig ay buto ng isang matandang tao. At ang mas nakakagulat, ang bangkay na nasunog sa kusina ay hindi si Aling Rosenda. Namutla ang mukha ni Lina nang marinig ang balita. Hindi po maaari. Nakita ko po mismo. Nasa kusina siya. Yumaling si Inspector David. Nakahanap kami ng alahas at piraso ng tela na pag-aari ng ibang tao. Mukhang may naghanda ng lahat para magmukhang aksidente. Ang mga salitang iyon ay tumusok kay Lina na parang kutsilyo. May nag-set up ng sunog, hindi para patayin si Aling Rosenda, kundi para palabasin na siya ay patay na at burahin ang lahat ng ebidensya. Nang gabing iyon, bumalik si Lina sa bahay na kalahating nasunog, kasama ang mga pulis. Mula sa mga itim na labi ng kusina, nakita niya ang natunaw na freezer. Ang bakal nito ay baluktot na parang bibig ng isang patay na halimaw. Sa gitna ng abo, may nakita siyang kumikinang, isang maliit na kwintas na hugis sa pag-ita. Dinampot niya ito. Ito ang pag-aari ni Aling Rosenda na palagi niyang suot araw-araw. Nanginginig ang kanyang puso. Kung naiwan ang kwintas na ito dito, ibig sabihin, hindi namatay si Aling Rosenda sa kusinang iyon. Ilang araw ang lumipas, ipinatawag si Lina sa istasyon ng pulis para sa karagdagang pahayag. Ibinigay niya ang voice recording, mga larawan ng sako, at ang huling mensahe mula sa kanyang tiya. Lahat ng ebidensya na palihim niyang itinago ay sa wakas ay lumabas na. Sinimula ng mga pulis na tuntunin ang network ng mga iligal na supplier ng karne na pinaghihinalaang pinamumunuan ni Rico. Ngunit hindi naging madali ang investigasyon. Naglaho ang lalaki na parang bula at walang sinuman ang nakakaalam kung saan nagpunta si Aling Rosenda. Isang gabi, pagkatapos bumalik sa isang pansamantalang inuupahang bahay, binuksan ni Lina ang kanyang cellphone. May isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nak, wag mo na akong hanapin. Magiging maayos ang lahat. Minsan, ang apoy ay hindi para manira, kundi para magligtas. Binasa niya ng paulit-ulit ang mensahe. Ang letrang T sa dulo ng mensahe ay hindi maaaring magkamali, buhay pa si Aling Rosenda. Tumingin siya sa labas ng bintana. Dahan-dahang pumapatak ang ulan na nagpapaalala sa kanya ng mga madilim na gabi noong nakatago pa ang sikreto. Ngayon, ang sikreto ay nasunog na kasama ng kainan. Ngunit hindi naglaho, lumipat lamang ng lugar, sumusunod sa isang taong gumagala pa rin sa labas. At sa malayo, sa kanto ng kalsada patungo sa ilog angat, nakita ni Lina ang isang anino ng isang babaeng may itim na alampay, nakatayo sa ilalim ng payong, nakatitig sa kanyang direksyon sandali bago maglaho sa gitna ng hamog ng ulan. Pinigil ni Lina ang kanyang hininga. Kilala niya ang aninong iyon. Hindi patay ang kanyang tiya. At ang kwento ng peres ng dugo ay hindi pa nagtatapos. Isang linggo pagkatapos ng sunog, ang buhay ni Lina ay naging isang serye ng walang katapusang bangungot. Nanirahan siya sa isang maliit na inuupahang bahay sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng proteksyon ng pulisya. Ngunit gabi-gabi, naririnig niya ang parehong mga tunog, ang tunog ng pagdidiktik sa bato, ang pagkikiskisan ng kutsilyo, at ang amoy ng sunog na pampalasa na tumatagos hanggang sa kanyang mga panaginip. Nang hapong iyon, dumating si Inspector David na may dalang bagong balita. Binibining Lina, nakatuklas kami ng kahina-hinalang aktibidad sa Balintawak Market sa Maynila. May isang bagong pwesto ng karne na nagbubukas sa gabi, at ang pangalan ng supplier ay Rico. Tila huminto ang pagdaloy ng dugo ni Lina. Kaya. Buhay pa siya. Tumango si Inspector David. At malaki ang posibilidad na kasama niya si Aling Rosenda. Nang gabing iyon, pinilit ni Lina na sumama sa operasyon. Hindi na niya kayang manahimik pa. Nakasuot ng jacket at face mask, nagpanggap siyang mamimili kasama ang 2 pulis na nakasibilyan. Ang palengke ng Balintawak sa gabi ay magulo, puno ng amoy ng isda at hilaw na karne. Sa pinakalikod na sulok, sa gitna ng mga lumang pwesto na may malabong ilaw, nakita niya ang isang karatulang kahoy na may nakasulat, Pares ng gabi, sinaunang resipe. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang sulat kamay ay kapareho ng nasa karatula ng kainan ng kanyang tiya. Lumapit sila.
Sa likod ng isang mesang kahoy, isang lalaking nakaitim na leather jacket ang nagtitimbang ng karne. Payat ang mukha, matalim ang mga mata. Si Rico. Ngunit ang halos magpabagsak sa daladala ni Lina ay ang figura sa likod ng mesa, si Aling Rosenda. Mas payat na ngayon ang kanyang tiya. Bahagyang natatakpan ng face mask ang kanyang mukha. Ngunit ang mga matang iyon, ang mga matang dati puno ng pagmamahal, ay pareho pa rin, ngayon nga lang ay malamig at blanko na. Nagtago si Lina sa likod ng isang karito ng prutas. Mula roon, narinig niya ang mahinang pag-uusap ng dalawa. Rico, ubos na ang stock mula sa probinsya. Kung magpapatuloy tayo, kailangan natin ng bagong materyales. Kalma lang, Nay. May darating na delivery mamayang gabi mula Cavite. Ligtas to. Walang nakakaalam. Ang kanilang mga boses ay nagtulak kay Lina na sumigaw. Ang lahat ng nasunog sa kainan noon ay isang palabas lamang. Ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang ipinagbabawal na negosyo sa ibang lugar. Biglang, huminto si Aling Rosenda sa pagtitimbang ng karne. Ang kanyang tingin ay napunta sa direksyon ng anino kung saan nagtatago si Lina. Na para bang alam ng kanyang kutob. Nak! Andyan ka ba? Mahina ngunit malinaw niyang sabi. Natigilan si Lina. Ang pulis sa tabi niya ay sumenyas na umatras. Ngunit bago pa sila makakilos, lumingon si Rico na may pagdududa. Sino yan? Sabi niya sabay dampot sa isang kutsilyong panghiwa. Agad na nagbago ang kapaligiran sa palengke. Ang mga mamimili ay nagsimulang lumayo. Ilang tindero ang nagsara ng kanilang mga pwesto. Lumabas si Inspector David mula sa karamihan, ipinakita ang kanyang police badge. Walang gagalaw. Sinubukang tumakbo ni Rico, ngunit agad siyang hinarang ng dalawa pang pulis. Samantala, hindi gumalaw si Aling Rosenda. Nakatayo lamang siya, nakatitig kay Lina na ngayon ay lumabas na mula sa pinagtataguan. Nagtama ang kanilang mga tingin. Tila huminto ang oras. Tiya, nanginginig ang boses ni Lina. Bakit? Bakit hindi po kayo tumigil? Tumulo ang luha sa mga pisngi ni Aling Rosenda, ngunit isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi mo naiintindihan, nak. Kapag pumasok ka sa mundong ito, wala nang labasan. Masyado na akong malalim. Lumapit si Inspector David, ipinapatong ang posa sa mga kamay ni Aling Rosenda. Ngunit hindi nanlaban ang babae. Tiningnan niya lamang si Lina sa huling pagkakataon at bumulong, patawad. Pero kahit ang kasalanan ay nangangailangan ng tagapagmana. Pagkatapos noon, yumuko siya, naglakad patungo sa sasakyan ng pulis kasama si Rico. Nanatiling nakatayo si Lina, tahimik na umiiyak. Sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng palengke, nakita niya ang mga natirang mansa ng dugo sa mesang kahoy kung saan tinitimbang ang karne kanina. Ang amoy ay pareho, pinaghalong pampalasa at kalawang. At habang papalayo ang police van, alam ni Lina ang isang bagay, ang sunog sa kainan noon ay hindi ang katapusan. Ito ay isang bagong kabanata lamang ng isang resipe ng pares na hindi kailanman namamatay. Nang gabing iyon, sa gitna ng nagkakagulong palengke, ipinangako niya sa kanyang sarili, ang sikretong ito ay dapat na talagang magwakas, kahit na kailangan niyang bumaba sa parehong kadiliman para burahin ito. 2 linggo pagkatapos ng pagkakahuli sa Balintawak, ang kaso ng Kiperes ng Lamantao ay yumanig sa buong Kamaynilaan. Bawat oras ay ipinapalabas sa pambansang balita. Ang mga mukha ni Aling Rosenda at Rico ay nakapaskil sa mga screen ng telebisyon, binansagang demonyong duo ng Perez mula sa Bulacan. Ngunit para kay Lina, ang mga balita ay hindi nagdulot ng ginhawa, kundi ng kahungkagan. Gabi-gabi, naaalala niya ang huling tingin ng kanyang tiya sa palengke, blanko, sumusuko, ngunit tila may itinatago pa rin. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili sa paniniwalang tapos na ang lahat. Ngunit nang muling makipagkita si Inspector David sa kanya, ang hapong iyon, ang seryosong mukha nito ay muling nagdulot ng kaba sa dibdib ni Lina. Binibining Lina, mahina niyang sabi, nakuha na namin ang resulta mula sa laboratorio. Ang karne na ibinebenta sa pwesto sa Balintawak ay mula nga sa tao. Ngunit hindi mula sa mga bagong biktima. Lahat ay galing sa lumang stock mula sa isang espesyal na imbakan sa Bulacan. Nagulat si Lina. Espesyal na imbakan?
Sigurado kaming may iba pang lugar bukod sa nasunog na kainan noon. Isang cold storage. Ngunit ayaw magsalita ni Aling Rosenda. 2 araw ang lumipas, hiniling ng mga pulis na sumama si Lina sa presinto upang subukang kausapin ng direkta si Aling Rosenda. Umaasa silang ang ugnayan ng dugo ay magbubukas sa bibig ng babae. Maliit at malamig ang interrogation room. Nakaupo si Aling Rosenda na may posa sa kamay. Mukha siyang mas matanda kaysa sa kanyang edad. Nang pumasok si Lina, umiti ng bahagya ang babae. Nak, mukhang pumayat ka. Takot ka pa rin ba sa tiya? Hindi sumagot si Lina. Naupo lamang siya sa kabilang panig ng mesa, nakatitig ng diretsyo sa kanyang tiya. Tiya, kailangan nilang malaman ang lahat. Gaano nakatagal ito nangyayari? Saan nakatago ang natitirang karne? Yumuko si Aling Rosenda. Sa tingin mo ba ako ang nagsimula ng lahat ng ito? Nagluluto lang ako, nak. Hindi ako kailanman pumatay ng sinuman. Kung gayon, sino? Matagal siyang nanahimik pagkatapos ay bumulong. Si Rico ay tagapamagitan lamang. May mga taong mas mataas sa kanya, mayayaman, makapangyarihan. Gusto nila ang pares na iyon. Sabi nila, ang laman tao na matagal na niluto sa mga piling pampalasa ay nakakapagpahaba ng buhay. Natigilan si Lina. Ang mga salitang iyon ay parang isang baliw na kwentong bayan. Ngunit ang paraan ng pagsasalita ni Aling Rosenda, kalmado at tiyak, ay nagpatayo ng kanyang balahibo. Tiya, sino ang mga taong iyon? Ngumiti ng mapait si Aling Rosenda. Kapag sinabi ko, ikaw ang unang mamamatay. Si Inspector David, na nagmamasid mula sa likod ng one-way mirror, ay tumingin kay Lina ng may pag-aalala, sumenyas na huminto na. Ngunit tumanggi si Lina. Tiya, pakiusap. Gusto ko lang matapos na ang lahat. Matagal siyang tinitigan ni Aling Rosenda, pagkatapos ay sumandal sa upuan. Kung gusto mong matapos ang lahat, pumunta ka sa lumang bahay sa tabi ng ilog. Sa bodega sa likod nito. Pero mag-iingat ka, nak. May mga sikretong mas mabuting manatiling nakabaon. Iyon ang huling mga salitang sinabi ni Aling Rosenda bago siya hilahin palabas ng mga pulis. Nang gabing iyon, labag sa utos ng pulisya, nagpasya si Lina na mag-isang pumunta sa lokasyong binanggit. Ang bahay ay tahimik na nakatayo sa tabi ng ilog. Sunog ang bahagi ng mga pader nito. Sa likod ng bahay ay may isang maliit na bodega na may lumang kandado. Nanginginig ang kamay na sinira ni Lina ang kandado at binuksan ang pinto. Isang malamig na hangin ang agad na sumalubong, dala ang pamilyar na amoy ng lansa. Sa loob, nakita niya ang ilang malalaking freezer na maayos na nakahanay. Ang ilan ay gumagana paggamit ang isang maliit na generator sa sulok. Binuksan niya ang isa-isa. Ang una ay walang laman, gayon din ang pangalawa. Ngunit sa pangatlong freezer, nakita niya ang isang malaking garapon na salamin na naglalaman ng malapot na likido at isang bagay na lumulutang dito, isang maliit na piraso na parang inipreserbang karne. Sa isang tumpok na mga tala sa mesa, mayroong isang lumang libro na may itim na balat. Sa unang pahina, nakasulat, Resipe ng buhay na walang hanggan, ang lihim ng Perez ni Rosenda. Nanginginig ang kamay na binuklat ni Lina ang mga pahina. Nakasulat doon ang halo ng mga pampalasa at laman tao na wala pang 30 taong gulang. Nanigas ang katawan ni Lina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang pigilan ang pagsusuka. Ngunit sa gitna ng takot at pandidiri, napagtanto niya, hindi ito simpleng krimen. Ito ay isang ritual na ipinamana. Isang resipe na ginawa para sa isang dahilan na mas madilim pa kaysa sa pera. Sa labas ng bodega, narinig ang tunog ng makina ng sasakyan. Isang ilaw ang tumutok mula sa direksyon ng kalsada. May darating. Mabilis na pinatay ni Lina ang kanyang flashlight at nagtago sa likod ng isang freezer. Narinig ang mga yapak na papalapit. Pagkatapos, isang boses ng lalaki ang mahinang narinig, ngunit malinaw. Nahuli na si Aling Rosenda. Ngayon, oras na para sa iba. Pinigil ni Lina ang kanyang hininga. Alam niya ang boses na iyon, ang boses ni Rico. At nang gabing iyon, sa gitna ng amoy ng dugo at nabubulok na pampalasa, napagtanto niyang hindi nagsinungaling ang kanyang tiya.
Mayroong isang taong mas mapanganib pa sa likod ng lahat ng ito. Ang mga yapak ni Rico ay papalapit ng papalapit. Pinigil ni Lina ang kanyang hininga sa likod ng freezer. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas na tila aabot sa kanyang lalamunan. Bumukas ng maluwag ang pinto ng bodega. Tumagos ang sinag ng flashlight sa kadiliman. Ang amoy ng gaas na maihalong lansa ng dugo ay pumuno sa silid. Nagsalita na si Aling Rosenda, malamig na sabi ng boses. Ngayon, kailangan nang burahin ang lahat ng bakas. Dahan-dahang naglakad si Rico, ang bawat hakbang ay umalinggaw sa mamasa-masang sementadong sahig. Hawak niya ang isang galon na naglalaman ng gasolina. Kinagat ni Lina ang kanyang labi, pinipigilan ang takot. Alam niyang kapag natagpuan siya ng lalaki, dito na magtatapos ang lahat. Huminto ang lalaki sa harap ng mesa. Binuksan niya ang itim na libro na binasa ni Lina kanina. Tinitigan niya ang mga pahina habang mahinang bumubulong, resipe ng buhay na walang hanggan. Mga siraulo. Pagkatapos ay inihagis niya ang libro sa sahig at sinimulang ibuhos ang gasolina sa paligid ng bodega. Ang matapang na amoy ay agad na pumuno sa hangin. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lina, walang balak si Rico na iligtas ang anumang bagay, gusto niyang burahin ang lahat. Ngunit bago pa man niya sindihan ang apoy, may nag-vibrate sa bulsa ni Lina, ang kanyang cellphone. Isang maikling notification tone ang bumasag sa katahimikan. Mabilis na lumingon si Rico. Sino yan? Pinigil niya ang hininga, ngunit huli na ang lahat. Tumakbo si Rico patungo sa pinanggalingan ng tunog, sinipa ang freezer hanggang sa bumukas ang pinto nito. Nakita niya si Lina na nakasiksik sa loob ng anino, maputla ang mukha. Ah, ikaw pala, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang paboritong pamangkin ni Aling Rosenda. Marahas niyang hinila si Lina, itinapon sa sahig. Akala mo ba makikipaglaro ka lang sa usapan ng matatanda? Alam mo ba kung gaano karaming tao na ang namatay para sa resipeng ito? Sinubukang bumangon ni Lina, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mukha ng lalaki. Pinatay mo silang lahat, Rico. Pareho lang kayo ng tiyak ko. Maikling tumawa si Rico. Hindi kami pareho, nak. Trabahador lang ako. Hindi ako nagluluto. Naghahatid lang ako ng produkto para sa mga nagbabayad ng malaki. Alam mo ba kung sino ang kumakain ng pares na yon? Mayayaman. Makapangyarihan. Inilapit niya ang kanyang mukha, ang boses ay naging isang bulong. Kung magkukwento ka, hindi ka lang mamamatay, mawawala ka na parang bula, tulad ng mga naunang nakaalam. Ngunit sa gitna ng banta, may nakita si Lina sa sulok ng silid, isang malaking garapon na salamin na mailamang malinaw na likido. Naalala niya ang nakasulat sa libro, isang halo ng ethanol at mga pampalasa para sa pag-iimbak. Walang pag-aalinlangan, inabot niya ang bote at ipinalo sa ulo ni Rico ng buong lakas. Nabasag ang bote. Tumapon ang likido sa mukha nito. Sumigaw si Rico, hinawakan ang kanyang mukha, at paurong-urong na natumba. Agad na tumakbo si Lina palabas ng bodega, binuksan ang kanyang cellphone at nagpadala ng emergency message kay Inspector David. Nasa bodega ako sa likod ng bahay sa may ilog. Nandito si Rico. Ese. Sa kanyang likuran, muling narinig ang mabibigat na yapak. Bumangon si Rico na may galit na sigaw, ang kanyang mukha ay puno ng dugo at kemikal. Akala mo makakatakas ka? Kinuha niya ang isang pusporo at sinindihan ito. Agad na sinakmal ng apoy ang natapong gasolina sa sahig. Sa isang iglap, nasunog ang bodega. Tumakbo si Lina palabas, humihingal. Itim na usok ang umakyat sa kalangitan, sinundan ng maliliit na pagsabog mula sa loob ng bodega. Mula sa likod ng nag-aalab na apoy, ang anino ni Rico ay tila nakatayo pa, bago tuluyang bumagsak sa lupa. Ilang minuto ang lumipas, narinig ang sirena ng pulis. Tumalon si Inspector David mula sa sasakyan, hinila si Lina palayo sa apoy. Nasa loob siya, mahinang tumango si Lina. Si Rico. Sinunog niya ang lahat. Tinitigan ni Inspector David ang apoy na patuloy na lumalaki. Siguro, ito na ang katapusan ng lahat. Ngunit, tumingin si Lina sa direksyon ng ilog sa likod ng bodega.
Sa gilid nito, sa gitna ng hamog ng usok at pulang liwanag ng apoy, mayroong isang anino ng isang taong tahimik na nakatayo. Isang babaeng may itim na alampay, nakatitig sa kanila ng walang salita, bago tumalikod at maglaho sa direksyon ng mga puno. "Tia," mahinang bulong ni Lina. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Lumingon si Inspector David. "Ano?" Blangkong tumingin si Lina. "Si Aling Rosenda. Buhay pa siya." Dala ng hangin ng gabi ang amoy ng sunog na maihalong bango ng mga pampalasa. Ang apoy mula sa bodega ay patuloy na sinusunog ang mga natitirang kasalanan na hindi na maaaring ganap na mabura. At alam ni Lina,